Uh, the ninth hearing on proposed Senate Resolution number 826 is called to order. So before we proceed further, let me acknowledge the chairman of the Mother Committee, Senator T.G. Gingona. Would like to make some manifestation. Senator Gingona. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, fellow senators. Good morning, everyone. I have just would like to make an announcement. And then after that, I will have to leave because I have a committee hearing. I'm also the chairman of the Committee on Health. I have a committee hearing on the Ebola issue. But nevertheless, let me make my announcement today. Mga kababayan, ang hamon ng kampo ni Vice President Binay sa Senate Blue Ribbon Committee na kung ang Mother Committee ang mag-imbita sa kanya, ay dadalo siya. Tinatanggap ng Mother Committee ang hamon ng kanyang kampo. Tinitiyak ng Mother Committee ng Senate Blue Ribbon na si Vice President Binay ay bibigyan ng patas na trato, sapat na pagkakataon at kaukulang respeto. Ang kailangan namin sa kanya, ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Inaasahan namin na ibibigay niya ito. Thank you. Thank you, Chairman Gingona. Let's have a 1-minute suspension. Okay, let us resume. May I ask the Director General, Attorney Kimbo, to administer the oath to our new witnesses and resource persons present today, and then remind the returning witnesses of that they're testifying under the same oath. Attorney Kimbo. Those who are here for the first time, could you please stand and raise your right hand? Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. And may I also remind on behalf of the chair that those who are here for the second or third or whatever time is, they are reminded that they are testifying on the same oath. Okay, let the record reflect the presence of Senator Trillanes. So we have a quorum for today's hearing. Vice Mayor Mercado, you wish to be recognized? Magandang umaga po. Magandang umaga po at maraming salamat. Ako po may maikling presentation para pagtibayin yung lahat ng aking sinabi sa nakaraan. Pero hihingi lang po ako ng 3 hanggang 5 minuto na makapagpaliwanag tungkol sa mga ibinabatong issue sa akin sapagkat ako po nasa ilalim ng Witness Protection Program.
Kaya ako ho pinipigilang magpa-interview, pinipigilang humarap sa media ng ating Department of Justice. Pwede po ba akong magsalita? Sige po, ito po yung pagkakataon po ninyo kasi you are here as a witness actually and a resource person. Sige po, Vice Mayor Mercado. Marami po salamat. Kagabi po pinanood ko yung one-on-one interview ng ating Vice Presidente kay Linda Humilla sa ANC. Na ang kanya pong sinabi ron sa kanyang one-on-one interview, kaya daw po ako nagsasalita dito sa Senado at sa komiting ito sapagkat ako raw po nabayaran ng milyong-milyong piso. At ako rin daw po nabigyan ng pabor ng national government ng mga proyekto. At noon daw po ako na-hospital, sa loob daw po ng ilang minuto, nasa tabi ko na si Secretary Mar Rojas. Lahat po ng kanyang sinabing yun ay pinasisinungalingan ko. Ako po, kagalang-galang na senador at sasambayan ng Pilipinong nanunood at sumisibaybay sa hearing na ito, hindi ko po gustong mataya ang aking buhay. Hindi ko rin po gustong malimitahan ang aking mga kilos sapagkat ako halos ngayon ay parang preso. Pero ito po ay ginawa ko ng walang kapalit na halaga. Wala din po akong tinanggap na anumang proyekto o kapalit ng aking pagsasalita dito. Ako po ay tumitindig sa Senadong ito ng tayaang buhay para ilabas ang lahat ng aking nalalamang katotohanan kay Vice President Binay at sa kanyang pamilya. Sapagkat ang nakataya po rito, Senador, bayan at taong bayan. Kaya po ako nagpapahayag ngayon, kung meron po sigurong nag-aalok sa akin ng pera, Senador, siguro po nanggaling sa kampo niya. At hindi rin naman po ako mapapaloob dito, kundi po dahil kay Mayor Junjun Binay, nang ipagwagayawayan po niya yung papel na sinasabing, bakit si Mercado hindi kasama rito? At yan din po ang naging susi at dahilan kung bakit ninyo ako naimbita dito para magsalita. Humarap po ako rito do sa ikalawang pagdinig at ako po nagsalita. Pagkatapos po ng aking pagsasalita, meron po kami mga common friends na nakiusap sa akin na huwag nang magsalita ulit. Meron hong mga pahapyaw kung ano aking kailangan, ibibigay. Huwag na lang akong magsalita o huwag ko na lang dadagdagan yung aking sasabihin. Pero tinanggahan ko po yun. Nagsalita po ako ulit sa ika-4 na pagdinig. Lumaki na ho ang ante. Wala nang halagang sinasabi kundi magkano ba ang kailangan kong kapalit para hindi na magsalita. Ang sagot ko po sa iba't ibang kaibigan namin ni Vice President Binay, walang halaga ang pagkatao ni Nestor Mercado. Hindi ko po kailangan ang pera. Kaipokritohon po sabihin ko na hindi tayo nangangailangan ng pera. Pero sa buhay po ng tao, Senador, at sa ating mga kababayan, kapag ikaw maglalakad sa kalye, pagliming ka sa kaliwa at sa kanan, at lumingon ka sa likod, maaaring masarap ang buhay natin dahil may pera tayo. Pero kung titingnan po natin yung sambayanang Pilipinong naghihirap at patuloy na maghihirap, tayo po lahat ay mamamatay. Magre-report po tayo doon. Mahirap naman ho yung wala akong i-report doon na mabuti kong nagawa. Kaya ho ako, ang sinasabi ko, nagsasalita po ako rito ng walang katapat na halaga, walang kapalit na anumang bagay. At hindi ko rin po ikakaila, nakilala ko si Secretary Mar Rojas. Sino ba hindi makakakilala kay Secretary Mar Rojas? Ako ho nanggaling sa gobyerno. Imposible naman hindi ko kilala ang DILG Secretary. Ang natatandaan ko po, Senador, kami ho nagkaroon ng pagkikita matapos ang bagyong Yolanda sa Coron, Palawan. Nung si Secretary Mar po magpunta doon, kasama po si Secretary Dinky Suliman, kasama rin po niya si Secretary Walter Gasmin, na kung saan po nakumbida naman ako ni Governor Alvarez ng Palawan para umattend sa nasabing meeting. Pero nagkabatian lang ho kami ni Secretary Mar. Ngayon, kung may maipapakita po si Vice President, nakatibayang ako'y na-ospital sa alinmang klinik o ospital sa buong Pilipinas. Pwede ho akong pumayag na burahin ang lahat ng aking ginawang pahayag dito dahil ang ibig po nung sabihin, ako'y sinungaling.
Kaya ho, kagabi, natatawa lang ako sa kanya. Mabuti naman inamin niya kagabi na ang sabi niya, pinangakuan niya akong magkakandidatong mayor. At nakakatawa nga po yung sinabi niya. Ang sabi niya po ron, ayaw ni doktora, baka raw hindi na isole. Alin ang isosole? Kanila po ba yung buong Makati para magsalita ng baka hindi ko na isole? Nakakatawa naman po yun. Pero, Senador, at sa ating sambayan ng Pilipino, meron po kayong dapat katakutan. Nag-mayor po si Mayor Binay ng 86 at ng kanyang pamilya hanggang sa kasalukuyan, hindi binitiwan. Nagpresidente po siya ng Boy Scout mula 1994 hanggang sa kasalukuyan. Matakot po tayong lahat, sambayan ng Pilipino. Baka po pag naging mayor, naging presidente, si Vice President Binay, pamilya na niya ang magpapalit-palit. At katulad ng ginawa niya sa Makati, katulad rin po ng ginawa niya sa Boy Scout, hindi po malayong gagawin niya rin ito sa buong Pilipinas. Ako ho, Excuse me, Vice, bago ka mag-presentation. Sa Boy Scouts, to set the record straight, may break naman siya, di ba? Nagkaroon ho lang siya ng break dahil noon po hindi pa na-amendahan yung aming Constitution and Bylaws. Apo, basta fact may break din. Isang taon lang po yun. Isang Dahil taon lang ang ba naging yun? presidente po namin noon si Secretary Pagdanganan. At siya ho, kumasa ng presidente si Secretary Obet, siya ang senior vice president. Kaya ho, nung nag-file ng Certificate of Candidacy si Secretary Obet bilang senador, automatic siya na rin po ang naging presidente. Wala pong patlang yon halos. Vice, kung gusto mo lang pangalanan, sino yung mga kaibigan yung common friends nyo na sabi mo nagpaparinig sa'yo? Nakakahiya naman po. Yun ho, ipaubaya na natin sikreto dahil malalaking tao rin po yung mga nakipag-usap sa akin. At palagay ko po naman hindi na sila dapat madami. Sige pa, okay lang. Kung gusto nyo lang pangalanan, kung ayaw nyo, okay lang. Senator Trillanes? Mr. Chairman, wala naman akong mga katanungan kay Vice Mayor Mercado, kundi I would just like to attest yung mga statements niya. Na alam nyo, itong si Vice Mayor Mercado literally approached me. Nung, kung maalala nyo, Mr. Chairman, yung nag-meeting tayo before the first hearing, that was the first time I met Vice Mayor Mercado. So, completely, mga guni-guni. Itong sinasabing conspiracy ito from the start, ano? And yung regarding yung sa pag-alok ng pera kay Vice Mayor Mercado, ma-attest ko rin yan. Dahil alam niyo ho, in the course of these proceedings, ito pong isang testigo, yung dating city engineer na si Engineer Nersol Morales, ay dapat ho ay makukuha namin na testigo rito. Former City Engineer Nelson Irasga ay dapat makukuha namin na testigo rito. Subalit siya po ay binayaran ng kampo ni Vice President Binay ng 10 milyon piso at ito ay sinabi sa amin. Kada hearing yon. Kaya nga tuloy ang paghikayat namin kay Engineer Nelson Irasga para kukubra lang siya ng kukubra ng 10 million. Kasi the moment huminto yung pagbigay niya, ay lalabas na yun dito si Engineer Nelson Irasga. So, that's all, Mr. Chairman. Pero klaruhin lang natin, Senator Trillanes, no? Para klaro. Yung nag-meeting kayo ni Vice Mayor Mercado, wala ako ron. Tsaka hindi ko alam na may meeting ka kay Vice Mayor Mercado. Para klaro. Yes. In fact, hindi yun meeting, ano? Yun ang impression ko na nandun ako, wala ako ron. Nagkaroon kami ng meeting. Let me just clarify. Nagkaroon kami ng meeting ni Chairman Senator Coco Pimentel in preparation for the first proceedings. Then I went out to talk to my staff. Doon, ako in-approach ni Vice Mayor Mercado. At so hindi nyo siya completely nakita. And we just exchanged pleasantries. Pero nagkapalitan ng numero in case kakailanganin natin siya. So that's all, Mr. Chairman. Sige po, mabuti klaro yan. Sir, Vice Mayor, opo. iko-correct ko lang din ho yung naging statement ni Senador. Magdadalawang hearing na po nung ako mag-approach sa inyo. May imbitasyon na po ako. Kasi doon po sa unang hearing, totally wala po akong nalalaman sa nangyayari.
Nung pong ako mabanggit dito, at ako nasabing ko kumbidahin dito, doon po ako nakipag-usap kay Senador Trillanes. Are you ready with your presentation, Vice Mayor? Opo, Sige po, continue. pakisuyo lang yung ating PowerPoint, please. Paano tinatago ni VP Binay ang kanyang yaman? May makikita ho kayo dyan, andun ho sa taas si VP Binay, andun ho si Mrs. Ebeng Baloloy, na kanina natatawa ko dun sa Inquirer. Hindi na po kilala ni Joey Salgado, si Ate Ebeng. Alaro ho siyang kilalang sekretary ni VP Binay na Ate Ebeng. Diyan ho sa pangalawa, sa pababa, makikita po ninyo si Mr. Jerry Limlingan na binanggit din naman niya kagabi sa ANC na yung kanyang matalik na kaibigan at ang sabi niya, walang kontrata sa Makati. Pero dito po napag-usapan na natin ng nakaraang pagdinig na si Mr. Jerry Limlingan ang nagpapatakbo ng Omni na may kopo sa lahat ng janitorial at security services sa buong Makati. Ito po ang kanyang sulat kay Mayor Binay na ang nakalagay po rito to M1. Ang ibig pong sabihin ng M1, yan po kumakatawan kay Mayor Binay sa Makati dahil kung siya po tawagin, ang tawag po sa kanya M1. Ang laman po niyan review with and second opinion from Attorney Bobby San Jose. A. Deed of cession from Cecilia C. Diwa, Retagaytay property. Number 1. Per Bobby San Jose, we should document your legal services to Cecilia Diwa as having been rendered prior to your assuming the mayoralty position on the assumption you cannot render legal services as mayor. Number 2, need to check what document was used to transfer the title from Cecilia Diwa. Number 3, need to check if the transfer of this property was declared part of your income at the time of transfer. Letter B, assignment of Agri Fortuna subscription right. Need to check if a capital gain tax return was filed at the time of assignment. Letter C, contract of sublease between JCB Farm and Blooms, respectively. What we are now documenting is okay by Bobby San Jose. Tapos po, sa next page, ang sabi po niya rito, stock certificate, isang buo yan, covering the fully paid subscription on last capital increase have been issued and now are pending the signature of the Meriras Corporate Secretary and President. Upon signing and payment of documentary stamps, I can already provide you the newly issued stock certificate. FYI, take care and regards, Jerry L. Next slide. Ayan po hindi, yung mauuna tayo dyan. Yung March 24, 1998, nasulat ng Castillo, Lamantan, Pantalyon. Excuse me, Mr. Chairman. Yung previous slide, please. Vice Mayor, ano ibig sabihin ng M1 at saka yung Jerry L na yan? Just for the Yung pong record. M1, kumakatawan po yun kay Mayor Jejomar Binay na siyang ating Vice Presidente ngayon. At yung Jerry L, kumakatawan po yun sa pangalan ni Mr. Gerardo Limlingan. Anyway, yan po naka-plus naman babasahin ko na rin. Hindi ho. Sandali ba, bakit siya M1? Ano to, parang code name? Parang Code name po yan. code name niya. Kasi Yan. po, ako po sa Makati kung tawagin M2.
dahil Vice Mayor po ako. Okay. Siya po naman, kung tawagin na M1, dahil siya po ang Mayor. Okay. Thank you. Okay. Meron po isang ulit note dyan. Implementing documentation on the restructuring of capital increase of Meriras. Imperative, I get to know of any changes you might want now. Parang nanghihingi po ng direksyon dyan si Mr. Gerardo Limlingan kay Mayor Binay noong panahon na yun. Next slide, please. O yan po ang opinion ng Castillo, Lamantan, Pantaleon, and San Jose. Sulat po yan kung paano nila pinapatakbo yung dokumento. Next slide, please. Para hindi masyadong mahaba. Yan po makikita nyo, nakapirma po dyan yung kanilang abogado o yung law office na kinukonsulta nila kung paano po sila nagdodokumento. Mr. Senator, malalabo lang po yung iba, pero ito po lahat sa akin ng original at siguro para masundan po ninyo, pabibigyan ko na muna kayo ng 2 kopya para kung meron po kayong gustong basahin, makita po ninyo. Ito rin po yung mga kopya ng stock certificate noong binabago po nila yung mga stockholders ng Meriras. Ayan, nag-increase na po sila ng capital dyan. At dyan po sa increase ng capital na yan, makikita po ninyo, pumapasok na po rin si Bunchong, Erlinda Chong, Janitan, and Gerardo Limlingan. Makikita po ninyo dyan, pumapasok na. Next slide, please. Sige, pakipatakbo mo pa. Hindi tayo nagkasunuran Iba yung hawak on document kesa dyan sa Napa-Plus. Anyway. Gusto mo ayusin? I'll give you time to fix it. Hindi na ho. Itutuloy ko na ho yung ibang pagpapaliwanag. Hanggang sa, alam po ninyo, para hindi naman ako kumain ng masyadong mahabang oras. Yan hong mga dokumentong yan, ipinakikita ko lang po sa inyo kung paano po minamanyobra ni Mr. Jerry Limlingan ang dokumento ng Meriras Realty magmula sa pag-increase ng capitalization, pagpapalit ng mga dating may-ari, dahil noon hong panahong yon, gusto niya siguraduhin na lahat ng taong nandiyan kaya nilang controlling 2. Kaya makikita po ninyo, lumaki na po ng lumaki yung capitalization yan. Yan yung ipinakikita ko sa inyo, yan ho yung mga bagong stock certificate at nagpapatunay na andyan na po sila. Ayan na si Erlinda Chong, andyan na si Bunchong, andyan na po si Mr. Janitan, andyan na rin ho si Mr. Gerardo Limlingan. Yan ho ay nagpapatunay ng flow ng dokumento kung paanong lumaki yung kumpanya ng Meriras at nawala na po sa mga dating may-ari. Next slide, please. Ayan, makikita po ninyo dyan. Mas malapit po kayo kaysa sa akin. Makikita nyo po ninyo kung paano po tumatakbo yung kanilang manyobra. Sige, next slide, please. Malayo sa akin hindi ko ganong nababasa. Ayan, palaki na po ng palaki yung kapital habang unti-unti pong nawawala yung mga original na incorporator ng Meriras nung yan pong Meriras itayo. At ang final po, Senador, noong pong April 15, 2014, ang mga bago na pong nagmeme-ari si Kim Sperchong, Gerardo Limlingan, Erlinda Chong, Kim Tunchong, Margaret Liknok, Irene Chong, Aimee Chong, and Iris Chong. Paano pong sasabihin kaya ng ating kagalang-galang na Vice Presidente na hindi kanya ang lupa na nasa kanto ng JP Rizal, corner Sampaguita Street, na nabanggit ko po rito na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso sa paggamit ng mga taong tinatawag natin dami. Napakahilig po niyang magsisenaryo. At makikita rin po ninyo
Paano ba ang ginagawa ni Mr. Limlingan na manipulation? Kukuha ng isang magaling na law office, aalamin ang technique, dudokmentuhan, pero sa totoo lang po, yung mga ibang tao dyan, pwede ko pong i-challenge. Pwede po nating ipa-screen o ipadala sa handwriting expert, yun ang ibang pumirma dyan para ma-transfer yan. Hindi po totoong pirma ng mga tao yan. Yung original na tao ng Miriras. Pero may mga tunay na tao na ganyan ang Meron po. pangalan. Meron Nakilala ninyo o Kilala kilala po po. ni Mr. Limlingan. Opo. Yan ang gusto mong sabihin. Opo. Anyway, may address naman po doon. Apo. Yan po ang aking pinaliliwanag na mahilig silang tumanggi at mahilig siya talagang magdokumento. Kaya ko lang po ipinakikita yan. Pinapatunayan ko lang po sa committee ito kung paano nagmamanyobra ang ating Vice Presidente at nagpapanggap at nagsasabing wala akong kinita kahit 5 sa akin 30 taong pamamahala sa Makati. At kagabi, sinabi rin po niya na si Mr. Limlingan ay best friend. Natutuwa po ako ron. Sapagkat yun po nagpapatunay lang, hindi niya kayang itanggi na si Limlingan talaga ang kanyang ginagamit na tao. Kaya ho, sana, lalo na sa mga media, lalo na ho sa NBI na nag-iimbestiga ngayon sa ilalim ng DOJ, handa po akong makipagtulungan sa inyo. Handa ko pong ibigay ang lahat ng dokumentong ito para sa ikaliliwanag po ng ating kaso. At hindi lang po yan, Senador. Ito pong isang tambak na papeles na to. Nang magsimula po ang ating pagdinig dito, isa po sa malapit nilang tao sa kanilang opisina, nagbigay po sa akin ng 2 balikbayan box. Ang sabi, baka makatulong sa ginagawang investigasyon ng Senado. Ito po ay ilalabas kong lahat sa takdang panahon. Tao po nila, kaya naman po malakas ang loob ko, Senador, na sabihin sa inyo, ito po ang original, pwede ko pong ipadala sa inyo para malaman po ninyo na yan pong Xerox copy na yan, nanggaling po dito sa original na to. Pwede po nyo ikumpara dahil, pakibigyan, para po malaman ninyo na hindi po ako gumagawa ng kwento at yan hong lahat ng papeles na yan at yung kopya po ninyo nanggaling po sa original yan, sir. Anong balak mo rin sa iba mong hawak? Hindi ayaw mo pa i-surrender ngayon sa subcommittee yan? Ang sabi po kasi sa akin ni Secretary De Lima, hayaan ko daw po munang NBI ang unang makakita ng lahat ng ito dahil yun daw ho makakatulong lalo sa ginagawang investigasyon at makakatulong din sa investigasyon ng Senadong ito. Pero kung kinakailangan ho sa tamang araw o baka sa mga sa susunod natin pagdinig, aayusin ko lang po lahat yung magiging presentasyon ko at napakarami po nito. Puro original po itong aking daladalang to na magbibigay ng patunay kung paanong gumawa ng pera si Vice President Binay sa kanyang pamamahala bilang mayor ng Makati. Yun hong aking pangalawang ipakikita sa inyo. Ito ho lagi niya sinasabi. Ang sabi po niya lagi dito pakiano mo lang yung Tagaytay Highlands please. Lagi po niya sinasabi na pag ako'y nagsasalita wala pong dokumento Yan ho hindi naman ho yan ang mismong bahay, Senador. Yan ho isa sa mga bahay sa Tagaytay Highlands. Pero mas kamukhang-kamukha ho yung andun sa Inquirer kaninang umaga. Yan ho ang loob, yan ho ang itsura ng exclusive na sa Tagaytay Highlands na tinatawag nating log cabin. Ganyan ho ang itsura ng loob niyan. Sige, paki-run mo lang. Yan ho sulat na naka-address kay Mayor Jejomar Binay dated 31 January 1997. Sabi po dyan, Dear Mayor Binay, we are pleased to inform you that you have been allocated a redwood type 3-bedroom unit at the Woodlands at Tagaytay Highlands. The purchase price of your unit is 15,600,000. Again, ipinasa po niya yan, sulat na yan kay Mr. Limlingan.
para si Mr. Limlingan ang mag-ayos. Ayun po yung note ulit ni Mr. Jerry Limlingan. To M1, your copy of the price and schedule of payment. Jerry Limlingan. Yun yung susunod na slide. Paki-ano mo ulit yung susunod na page. Ayan na po yung schedule of payment na monthly hinuhulugan at binabayaran sa may-ari ng Tagaytay Highlands. Sasabihin na naman nila, hindi akin yan. Kay Jerry Limlingan yan. Yun na naman po ang sasabihin dyan. Wala naman po kasing ibang pwedeng sabihin eh. Pero, makikita po ninyo, yan ho yung mga, paki-run mo lang hanggang doon sa may hanggang doon sa may, ayan na po. Yan ho yung mga monthly payment. At ang nagbumibili po nagbabayad po si Mr. Limlingan ulit. At maya-maya ho, may pakikita kong slide sa inyo na bumibili si Mr. Limlingan ng manager's check. Makikita po ninyo yung address. Sige lang, pakiran mo lang yan. At nakikita naman nila senador yan eh. Yan ho ang monthly payment do sa Tagaytay Highlands. Sige. Ayan po, sunod-sunod po yan ha. Excuse me, Vice Mayor. Ito yung mga cheque na binibigay. Opo. Yan ho yung monthly installment, Senador. Monthly installment. Opo. Okay, thank you. Hindi ko na lang ho masyadong ini-elaborate dahil nakikita naman po dyan. Meron po tayong, sige, itakbo mo pa. Nabaktawan yata yung isang Alam po ninyo, may isa po ritong resibo. Pakihinto mo muna yan, ha? Meron po dyan sa folder niyo, sir, na isang resibo sa Philippine National Bank. Nakapay po ang cheque kay Mr. Henry C. Ang nag-apply para bumili ng check, ng manager's check, ito po, Gerardo Limlingan. Ang address po ay 8514 Taong Street, San Antonio Village. Ngayon, yung pong aking ibang patunay, Senador, pagkaraan po niyang mga checking yan, ayan po yung sinasabi kong papel. Kita po ninyo ang address nung bumili si Mr. Limlingan. Ayun po, naka-highlights po, Gerardo Limlingan. Ang address po ay address sa bahay ni Vice President Binay, 8514 Taong Street, San Antonio Village, Makati. Yan po ay mga support na nagpapatunay na yung unit na yan. Pero, pag pumunta po tayo doon sa ibang proof natin, pagkatapos po ng kanyang monthly payment, pupunta po naman tayo sa mga billing nung ginagamit na nila. Yung itatanggi na naman nila at sasabihin na naman nilang, hindi amin yan. Pero ako ho ay magbibigay ng patunay, paki-ano lang do sa International Golf Club na billing. Ayan po. Yan po ay billing ng date, ang date po niyan 06/01/1994. Payment due date 06/25/94. Account number 004004. Naka-address, Jejomar C. Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. At yan ho, may nakasuportang resibo. Pakiano mo lang yung sumunod. Ayan po yung resibo. Ang primero po dyan si Doktora Elenita Binay, na asawa ni Mayor Jejomar Binay, na ngayon ho Vice Presidente ng ating bansa. Sunod-sunod po yung billing na yan. At sunod-sunod rin po yung mga resibo. Ayan po. Sunod-sunod po yan. Ang gusto ko ipakita sa inyo, yung mismong pirma. Pakihinto mo pagdating doon sa pirma ni Vice President. At titingnan natin kung paano pa rin yung pasisinungalingan yan. Meron yan. Sige pa, hanapin mo lang yung may pirma. Ayan po.
Paki-plus mo lang yan dyan. Ipaki-stop mo lang. Kagalang-galang na senador. Hindi ko po alam kung paano ang pasisinungalingan niya ng ating Vice Presidente. Alam po ninyo, sa mga exclusive na lugar na ganyan, para ikaw magkaroon ng pribilehyo na makagamit ng kanilang clubhouse, makagamit ng kanilang golf course, kinakailangan pong meron kang unit. Dahil dyan po kasi, hindi ka naman nagbabayad ng cash. Pagpunta mo po riyan at kumain ka, kung ikaw ay miyembro o miyembro ng kanyang pamilya yung kumain, pipirma lang po. Kasi pinadadala po yung billing 15 and 30th of the month. Hindi ko po alam kung sinungalingan ulit niyang hindi niya pirma yan. Pero kaya po ipinakita ko sa inyo yung original. Padadala ko po ulit sa inyo, Senador. Ito po ulit yung pangalawang original para hindi niyo po masabi na kinopya ko lang ito kung saan. Pakitakbo mo. Total, nakita na ni Senador Coco. Napakadami pong billing nito, Senador. Sunod-sunod na billing po ito. Sige, pakiano mo na para hindi tayo masyadong kumonsumo ng mahabang oras. Ang akin pong pinatutunayan dyan, Senador. Ayan po, pati si Senadora Nancy, nakapirma. Ayun po, sa kaliwa, Nancy Binay, unit membership number 004004. Tagaytay Highlands. Ayan po lahat ng resibo niyan. Ang akin pong ipinipresenta sa inyo, Senador, ay pruweba. At ito naman pong papel na to, katulad po ng aking sinabi sa inyo kanina, nanggaling po ito sa kanilang opisina. Nanggaling po yan sa kanilang opisina, Senador. Hindi ko po pwedeng gawing gawa-gawa lang yan. At kung sakali, pasinungalingan po nila na hindi po nila pirma yan. Sige, pakitakbo mo lang doon sa isang item pa na i-discuss natin. Ayan. Meron pa po akong isang pruweba ngayong umaga, Senador. Ito po ang kanyang membership sa Makati Sports Club. Pinadalan po siya ng billing dated March 31, 1994. Sumunod na buwan, April 30, 1994. Sumunod na billing, 31 May 1994. Pakibalik mo lang doon sa meron siyang handwritten note. Ayan po sa kanan, ang sabi po niya, yan po ay hindi niya pwedeng itanggi, hindi niya sulat. Sulat kamay po niya, ipapadala ko po sa inyo, Senador, etong original, napahiwalay pala, nasama dito. Ang sabi niya sa sulat niya, bakit may utang tayo? Please find time and go to Makati Sports Club, JCB. Ito ho ay naka-address kay Ebeng. Ipakisama na lang po ninyo sa original pag binalik ninyo sa akin. Yan po ang aking mga ipinakikitang yan sa inyo, Senador. Yan po ay maliwanag na ang ating Vice Presidente ay nagsisinungaling sa bayan. At hindi ko po alam kung paano niya ulit pasisinungalingan yan dahil yan po ang linya na nagpapatunay na si VP Binay mahilig gumamit ng dami. Mahilig gumamit ng mga tao. Kanina nga po, nabanggit din yung Agri-Fortuna doon eh. Yung pong Agri-Fortuna, mula po sa umpisa, alam ko kasaysayan niya, Senador. Kami ho ang nag-umpisa niyan eh. Kaya nga ho, doon sa Agri-Fortuna, ang original incorporator po niyan, Jajamar C. Binay, Elenita Binay, Victor Helia, napatay na, si Raben Balane, nakasama niyang abogado, at isang abogado pa rin po na si Nestor Alampay. Pero ito po, mahilig ho kasi siyang mangako talaga eh. Noon ho, itinatayo namin yan. At saka itong mga taon to, ang sabi niya. Anong year yung Agri-Fortuna? Ang natatandaan ko po, parang 1992 yan. Hindi ko lang po dala yung dokumento. Mahilig po siyang magsabing, pang-retirement natin ito. Kami naman ho, pag nag-uusap, hindi naman ho kami umaasang magkakatotoo yun eh. Pagdating ho ng panahon, inamendahan yan dahil ayaw na hong pumirma ng cheque ng isang tao dyan na ayaw ko na hong banggitin din kung sino doon sa 5 o kung sino doon sa 3.
Inamendahan po ang incorporator. Ang nilagay po dito ulit, si Laureano Gregorio Jr., si Mendanilia Barlis, na sinasabi ko pong manager ng aming Masemco sa Makati. Na sinasabi ko pa nga sa inyo, paano kayang magiging incorporator ito sa milyong-milyong negosyong ito? Si Michi Sidillo, na pinuntahan na po ng Channel 7 at napatunayang nakatira sa isang Makati pabahay ng Makati. Ang pang-apat, si Tomas Lopez, presidente ng University of Makati at miyembro ng Pag-ibig Board. Si Mr. Jerry Liringan, yung kanyang paboritong tagagawa ng dokumento. Si Ms. Hyren Lopez, in fairness po, hiwalay na po yan si Hyren Lopez at si Tomas Lopez. May kanyang buhay na po yan. At si Bernadette Portaliano po, sekretary lang po ito ni Mr. Limlingan kaya po kami nagtataka kung bakit sila naging stockholder ng ganyang kalaking kabuhayan kung paanong namanyobra ni Mr. Limlingan ang mga dokumento to. Nung pong nakaraang pagdinig, binanggit ko po sa inyo, lehitimong negosyante si Mr. Laureano Gregorio. Pero, hindi po kayang magtayo nito pag binuksan po natin ang pinagbabayaran sa BIR ni Mr. Gregorio. Hindi po kayang mag-invest ni Mr. Gregorio ng bilyong kabuhayan dahil wala po siyang ganong kapasidad. May kabuhayan po yan. At yan naman po ay lalabas sa pagsusuri. May kabuhayan po si Mr. Gregorio, katulad ng aking sinabi, pero hindi po kayang magtayo ni Mr. Gregorio ng isang agrifortuna na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Yun po ang aking kayang patunayan sa umagang ito. Marami pong salamat. Vice, yung Agrifortuna, sinabi mo 5 yung original na incorporators. Opo. Formally incorporated po ito sa SEC? Opo. So kung i-check natin po yung Articles of Incorporation, yung 5 pangalan na yun ang lalabas pa rin. Opo. Tama? Opo. Tapos, over time, sabi mo, pinalitan sila ng mga board. Yung board. Opo, yung pong Napalitan board. yung board. Opo. At dinagdagan na po yung kapital. Opo. Galing 5, naging 7. ang Naging board. 7 po. Opo. Sige po. Tapos ka na, Vice Mayor? Opo, dyan po ako muna pansamantala. Kung meron po kayong katanungan, ako po ay nakahandang sumagot sa inyong mga maaaring maging katanungan ngayong umaga. May advice lang ako sa iyo na kung lahat yung papeles na hawak mo ay original and only copies, paki-photocopy po lahat yan. Meron na po tayong photocopy. Paki-scan na rin. Opo, pa-scan ko na rin po. At lahat po ito, pinapangako ko sa inyo ngayong araw na to hanggang bukas, bibigyan ko na po kayo ng kopya nito. Pero yung pong original na ito, ibabaon ko na muna sa lupa at kailangan natin po ito sa tamang panahon pagkakaumuusad na yung investigasyon natin sa Ombudsman. Okay, Attorney Bondal, you want to be recognized? Thank you po, Mr. Chairman. Kagabi po kasi, nanood din po ako ng palabas sa television patungkol dun sa interview ni BP Binay at saka rin po yung interview ni Mr. Tony Chu. At meron po ako sanang ipakita sa taong bayan kasi sinabi ni Vice President Binay po doon na high lang daw po ang kanilang relasyon ni Mr. Tony Chu. Para bang casual acquaintance lang po sila. Na meron po akong mga dokumento magpapatunay na hindi po casual Malalim po ang kanilang pinagsamahan at hindi lang po sa larangan ng negosyo, kung hindi pati na rin po sa pamumulitika. Kung ako po ay inyong papayagan. Since Mr. Chu is here, Mr. Chu, I will allow you to respond after the presentation of Attorney Bondal. Sige. In fairness, kasi andito siya sa harap mo. Sige po. Attorney Bondal, let the record reflect the presence of Senator Alan Peter Cayetano. Sige, Attorney Bondal, go ahead. Kung meron din po ayan po ang aming presentasyon. Kagabi po, inamin naman ni Mr. Tony Chu na ang kanyang kapatid na si James Chu ay nag-donate sa political campaign
ni Vice President Binay. At sinabi niya nga lamang na mahalagang 5 million lang ang kanilang naibigay. Ito po yung unang report of contribution na nakalagay po dyan na si James L. Chu noon pong 2010 ay nagbigay ng halagang 5 milyong piso. Ang address po niya dyan ay yung kanilang address sa Quezon City. Ang date po ay April 11, 2010. Bago po maghalalan yun. Next slide, please. So may 5 milyon na po tayo dyan noong April 11. Next slide, please. Susunod naman po, ito po ay hindi inamin ni Mr. Chu. Ito po ay isang donasyon sa parehong araw, parehong address. Ang pangalan naman po ay Ann Lorraine Bueng Camino na naghahalaga rin po ng 5 milyong piso. Ngayon, bakit po Bueng Camino? Si Ann Lorraine Bueng Camino po ay asawa ni James Chu. Sa makatwid, siya po ay sister-in-law ni Mr. Tony Chu. Nakikita naman po, iisang address ni James at saka ni Ann Lorraine Bueng Camino. Mr. Chairman, just for a while, before I forget, I move that we subpoena Mr. James Chu at Ms. Ann Bueng Camino. I so move, Mr. Chairman. Okay, Secretariat is directed to issue the subpoena. Salamat po. Continue. Now, same date din po yan na April 11, 2010 o bago maghalalan ng 2010. Sa makatwid, doon po sa isang araw na yon, nakaka-10 milyon ang donasyon ni James Chu at ng kanyang asawa sa kampanya ni Vice President Jejomar Binay. Susunod pong slide. Ito na ba yun? Sa 4 na araw, makatapos po ng kanilang 10 milyong donasyon, nag-donate na naman po si Mr. James Chu ng 2.5 million pesos sa kampanya ni Vice President. At pagkatapos, next slide please, sumunod naman, sa ganung araw din, nag-donate na naman yung kanyang asawa na si Ann Lorraine Bueng Camino ng another 2.5 million pesos. Makikita po ninyo dun sa 4 na dokumentong aking ipinakita na iisa lamang ang kanilang nagnotaryo niyan, si Attorney Daniel S. Subido, na sigurado namang kamag-anak ng Subido brothers, or hindi ko lang po alam kung ano. Excuse me, Attorney Bundal. Let me ask Attorney Mike Subido, Martin Subido, how are you related to Attorney Daniel Subido? He's my brother, Your Honor. He's your brother. What is his present position? He's the Deputy Secretary General in HUDC, Your Honor. HUDC. Okay, and what? Any other position? None that I know of. What about the legal office of the Vice President? I think that was when he transferred to HUDC, he became the Deputy Secretary General, Your Honor. But can you are you confirming that he used to be the head of the legal office of the Vice President? He was counsel to the Office of the Vice President prior to his appointment. Okay, and HUDC is chaired by whom? Vice President Binay, Your Honor. Okay. Mr. Tony Chu, do you confirm that Mr. James Chu is your brother? Yes, Your Honor. What about Miss Ann Bueng Camino? Sister-in-law. Okay. Thank you, Mr. Chairman. And Mr. Tony Chu, and your sister-in-law does regularly uses the name Ann Lorraine Bueng Camino, not Chu. I believe that's their practice, but I'm not so sure about that.
You're not sure about the... But they're married, so I Yeah. guess it's their right to use the surname. Yeah, I know. It's not whether it's correct or not correct, but I'm getting some facts from you. Yes, Your Honor. They're married husband and wife. Okay, sige. Okay, to that extent. Okay, Attorney Bondak. Kaya po ito po yung summary ng total contributions ni James at Ann Chu, which is 15 million pesos for the Vice President's campaign in 2010. Kaya po yan, nagpapatunay na nung sinabi ni Mr. Chu kagabi, na 5 milyon lang ang na-donate ng kanyang kapatid, siya po ay nagsisinungaling kagabi. Next slide, please. Ito naman po ang nakakatakang sitwasyon ng kapatid ni Mr. Tony Chu. Si Mr. Tony Chu po ay 8 years older kay James Chu. Ngayon, mula po nung siya graduate noong 2006, by the way, naalala ko po na nung namatay ang kanyang ama nila Mr. Tony Chu, sinabi niya, may utang pa sila ng 10 million pesos ata ang naiwan sa kanila utang. So, nung nakapagtrabaho po si Mr. James Chu sa Philippine Airlines, ang trabaho lamang po na doon ay Chinese interpreter from 2006 to 2008. Ngayon, nung nagsimula na siyang magtrabaho sa kanyang kapatid, yung Fresh and Green Agriculture Corporation, I think, sa Pampanga, this was in 2008 to 2009. Ngayon, nung biglang yumaman ang kanyang kapatid na si Tony Chu, ginawa naman siyang Director, Treasurer, and Chief Finance Officer ng Greenergy Holdings, Inc. Ngayon, kung titingnan po natin ang kanyang pagkakatrabaho, magtataka po tayo kung paano nakapag-donasyon ng halagang 15 million pesos noong 2010 ang mag-asawang yan sapagkat doon pa lang siya naging napaganda ang posisyon sa kanyang pagtatrabaho. Now, tiningnan po namin ang payroll ng Fresh and Green Agriculture Corporation in 2010 at hindi po tumataas ng 500,000 ang kanilang payroll. So, sa makatwid, klaro na si James Chu hindi po nababayaran ng mga ng halaga na makapagbibigay sa kanya ng posisyon o oportunidad na makapagdonasyon ng ganong halagang 15 million sa kampanya ni Vice President Binay. Sa makatwid, merong gumamit kay James Chu para makapagbigay ng ganoong kalaking halaga. Next slide, please. Mr. Chairman, just to confirm that statement of Attorney Bundal, I move that we subpoena the tax records of both Mr. James Chu and Ms. Ann Buencamino from the dates from the past 10 years, for that matter. I so move, Mr. Chairman. Okay, let the subpoena be issued. Attorney Bundal, Yes, sir. pinag-aralan mo yung track record or employment record ni James Chu. Apo. Si Ann Buencamino naman. Wala, sa amin pong pagkaaral, plain housewife lang po si Ann Buencamino. At least, so that means pinag-aralan nyo nga rin. Kasi Opo. yun ang aking point. Baka naman yung kakayahan nandun sa wife niya. Opo. Sige po, continue. Next slide, please. Ngayon, ito po na po ang simula nung sa September 15, 2011. Palalim na po ang political relationship ng mga Chu sa mga Binay. Paano po nila ginawa ito? Noon pong September 15, 2011, nag-file po ng Articles of Incorporation ang isang organisasyon na alyansa ng mga mamumuhay sa agrikultura ng industriya ng Pilipinas or ANI Pilipinas, Inc. Yan po ay i-file sa Securities and Exchange Commission. Ito ang mas maliwanag na patunay na matagal nang magkasama at malalim ang pinagsamahan ng pamilya ni Tony Chu at ni VP Binay, hindi lamang sa negosyo,
kung hindi kahit sa larangan ng politika. Next slide, ando na tayo. Sino-sino po ang mga naging original incorporators ng itong alyansang ito? Si Dean Ponciano D. Subido, siya po ay original founder ng Binay Subido Law Office. Si Daniel Subido, yung pong notaryo nila. Si Attorney Claro F. Certeza, yung aking pong kabarangay na mahal kong kaibigan. Si Dennis Sia, si James Chu, si Ann Weng Camino, asawa po yan ni James Chu, at si Rosa DJ Mendoza. Next slide, please. Klaro naman po, sapagkat lahat po naman yan nakapirma, lahat sila ay nakapirma, yan po ay nakafile sa Securities and Exchange Commission. At by the way, sa pagkakaalam namin, ang Subido at Certeza ay magkakamag-anak po. Next slide, please. Excuse me, Mr. Chairman. Is this Attorney Claro Certeza, is he the same lawyer who represented Vice Mayor Junjun Binay? Opo. Is Attorney Certeza here? Okay, please take your seat. Kasama ka pala rito. That's all, Mr. Chairman. Well, Attorney Certeza is here not as counsel anymore, but as a named personality in the course of the presentation of evidence. No, so we will administer the oath, Attorney. The Director General will administer the oath. Raise your right hand, please. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Attorney Bondal. Gaya nga po nung sa flow ng documents po, noong August 17, 2011, na-approve na po ng Securities and Exchange Commission ang rehistrasyon ng alyansa ng mga namumuhay sa agrikulturang industriya ng Pilipinas or ANI Pilipinas Inc. Next slide, please. Kaya lang po hindi po natapos doon sa Securities and Exchange Commission ang kanilang pagrehistro. Yung pala, ito pong alyansa ng mga namumuhay sa agrikultura industriya ng Pilipinas or ANI Pilipinas Inc. ay papasok na pala sa larangan ng politika sapagkat nag-file po sila ng manifestation of intent to participate in the party list system of representation for the May 13, 2013 elections. Ayan po ay galing sa COMELEC records po. At yung pong anong pangalang nakarehistro sa SEC, yun rin po ang kanilang inirehistro sa COMELEC. Next slide. Ayan rin po, ay susunod po, diyan muna. Ayan po yung manifestation of intent to participate in the party list election system of representation for the May 13, 2013 elections. At makikita naman po kung ano yung pangalan sa SEC, yan di po ang pangalang inirehistro nila sa COMELEC. Alyansa ng mga namumuhay sa agrikulturang industriya ng Pilipinas Inc. ANI Pilipinas. Final po yan noong March 30, 2012. Next slide, please. At gaya ng batas po sa party list system, kailangan magnomina ka ng iyong mga kandidato para dun sa iyong partido, no? O dun sa party list group mo. Kaya makikita po dyan, ang number 1 po, si Dean Ponciano D. Subido. Yun po ang first nominee. Ang second, si Daniel Subido, yung kanila pong notaryo, yung taga-HADSI, si Attorney Claro Certeza, si Dennis Sia, si James L. Chu, Ann Weng Camino, at si Rosa M.J. Mendoza. Next slide, please. At ito po, yung Certificate of Nomination. Gaya nung nasabi kong mga pangalan, yan din po ang mga nakalagay dyan sa Certificate of Nomination po nila.
Next slide, please. Ayan din po yung isang kopya ng Certificate of Nomination na nandiyan po yung mga pangalan yung ranking sa kanila pong nomination, no? Ang number 1 po, si Dean Ponciano Subido. Number 2 agad, si James Chu. Number 3, si Rosa DJ Mendoza. Pagkatapos po si Alimar Subido and Pahente. So, napasama na po si Attorney Pahente, yung isa pong name partner ng kanilang law firm. Another slide, please. Ito po yung mga biographical data ng mga nominee ng ANI Pilipinas Party List. So, makita po natin si Dean Ponciano Subido po, dating Dean ng Adamson University, founding partner ng Subido Pahente Certeza Mendoza in Binay Law Firm. Ama po siya ni Martin at saka ni Daniel at chairman and nominee number 1 ng ANI Pilipinas Party List. Next slide, please. Yung favorite brother ni Tony Chu, na ngayon po ay Principal Finance Officer and Treasurer ng Greenery Holdings. Director din po siya ng Earthright Holdings, Inc. Kapatid ni Antonio Liet, asawa ni Anne Lorraine Bencamino. Sa kanila pong 15 million na binigay, sila po ang top contributors ni BP Jejo Barbinay noong 2010. Siya po ang number 2 nominee ng ANI Party List. Yung aking pong kaibigan, si Atty. Claro Certeza. Next slide, please. Si Dennis Sia po, former Chief Procurement Officer, BP Finance and Treasurer and Chief Operating Officer ng Agri Nurture Inc. Kasama, isang kumpanya po yan nasa ilalim ng payong na sinasabi ni Tony Chu. At siya po ay former director ng Agri Nurture Inc. starting 2006. Next slide, please. Wala na ba? Yun na po ang aking pong presentasyon na magpapakita ng hindi lamang po sa negosyo magkakasama sila, kundi pati na rin sa pamumulitika. Kaya po yung sinasabi ni Vice President kagabi na pahay-hay lang sila ni Tony Chu, mukhang ito po ay malaking kasinungalingan. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Bondal. Sige, pakinggan naman natin ang side po ni Mr. Chu. You want to go first? Your Honor, maaari po ba na ipakita ko rin yung mag-personal statement po muna ako bago ko iklaro yung mga paratang... Itong mga bagong lumabas na issues ba? Apo. Meron din ba kayong PowerPoint presentation? Meron po. Sige, handa rin po natin. Sige po, you have the floor, Mr. Chu. Teka muna, mag-break tayo ng 1 minute para yung may mga binitiwang salita ay laban sa'yo, nandiyan sa harap mo habang sinasagot mo. Sige, let's have a 1 minute break.